Nagtatanong ka ba kung bakit? Bakit? Bakit hindi ka makakash out o hindi mo magamit ang mga ibang features sa GCash? Sa video tutorial na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba i-fully verify ang ating mga GCash account. Kaya kung gusto mong matuto, ay tutok ka lang sa video tutorial na ito. So, ang una natin gagawin ay kailangan lang natin i-open ang ating GCash account. So, dito ilagay lang natin ang ating PIN. Then, dito sa baba, hanapin lang natin ang profile at i-click lang natin ito. So, as you can see, hindi pa ito na fully verify at nasa basic level pa lang ito. So, i-click lang natin ang verify or verify now. So, scroll down lang natin, i-click lang natin ang get started. Then, dito, sabi, ang kailangan sa pag-verify ng ating GCash account ay kailangan natin ng valid ID. So, valid ID at hindi ito expired or malapit ng mag-expired. So, sabi dito, readable ang information sa ID. So, dapat hindi ito blurred at nababasa ito ng malinaw ni GCash. Then next, upload a real ID, hindi photocopy. So, malinaw sinasabi dito, i-upload natin ang real ID natin at hindi photocopy. Then next, so dito dapat tama lahat ng information mo at dapat nagtugtugma ito sa information na binigay mo kay GCash at ang information na nasa ID mo. Click lang natin ang next. So dito sabi dapat selfie ready ka. Then una, clear at hindi blurred. So dapat ang pag-take mo ng picture or pag-take mo ng selfie hindi blurred. Dapat malinaw. Then sabi dito wear proper attire. So isuot lang natin ang ating proper attire. Then next, walang suot na cap, mask o salamin. So malinaw sinasabi ni GCash dito, dapat wala tayong suot na cap, mask o salamin para ma-detect ni GCash kung magmamatch ang picture natin sa ID at sa ating picture na i-upload. Then next, ang sabi dito, solo walang ibang kasama. Kaya nga sabing selfie kasi sarili mo lang. Self, hindi ito groupie. Then next, siguraduhin tama ang personal information mo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel TaraG, ay mag-subscribe ka na at hit mo na ang notification bell para lagi kang updated sa aming latest video. Then dito sa verification page, ang una nating makikita ay tell us about yourself at ang una dito ay ang ating birth date. So ilagay lang natin ang birth date natin o birthday na nagmamatch sa ating ID. Then, sabi dito, are you a Filipino? Kung Filipino ka, i-click mo lang ang yes at kung hindi, ang i-click mo lang ay no. So, since Filipino ako, i-click ko dito ay yes. Then, click ko lang ang next. Then, dito sa page na ito ay dito na natin makikita ang mga recommended IDs natin. So, meron ang driver's license, UMID ID, PhilHealth ID, Postal ID, Passport, SSS ID, PRC ID, Voters ID, HDMH or Pag-ibig ID, National ID, or ePIL ID. Then, scroll down lang natin, makikita naman natin dito ang other IDs. So, meron ng Senior Citizen Card, Disabled Person, NBI Clearance, GOCC or AFP ID, TIN ID, Student ID, 18 to 21 years old. Then, POEA Card or OFW ID, GSISE card, Barangay ID at OWA or OFW e-card. So, ito ang ating mga other IDs. Kung wala kayong isa dito sa recommended IDs, pwede kayong mag-submit ng meron dito sa other IDs. Pero, may mas malaking chance na hindi mabe-verify agad ang inyong mga GCash. Kasi, possible na humingi pa ng other documents si GCash para ma-check or ma-verify ang inyong legitimacy. So, as much as possible, dapat meron kayo ni isa dito sa recommended IDs. So, since meron ako dito isa sa recommended IDs, which is ang PhilHealth ang aking gagamitin. So, i-click lang natin. Then, sabi dito sa tips, sa number 1, clear and readable ang mga nakasulat sa ID, ang ating full name, birth date, and address. Then, number 2, make sure na match ang ID photo at sa selfie mo. So, ito yung sinasabi ko kanina, dapat walang cap, mask, or eyeglasses para makita ni GCash kung nagmamatch ba ang picture natin sa ID at sa ating selfie. Then number 3, take a photo of your real ID at hindi photocopy. So real ID. Then number 4, complete and correct lahat ng personal information mo na nasa ID. So dapat lahat ng information mo ay tama at nagmamatch ito sa iyong ID. So click lang natin ang select ID.
Then, click lang natin ang OK. Then, pipicturean ko na ang aking ID. So, since sinanggap ni GCash ang pag-capture ng aking ID, dito naman tayo sa ating selfie. Then, click lang natin ang OK. Then, next, dito naman tayo sa fill information. So, dito na natin ilalagay ang ating mga information na dapat nagmamatch sa ating ID na isinubmit kay GCash. So, sabi dito, your information should match your ID. Then, click lang natin ang OK. So, sa page na ito, mapapansin nyo na fill upan na ang ibang information na hinihingi ni GCash kasi dahil sa sinabit nating ID, which is ang PhilHealth ID, ID number, ang ating first name, middle name, at ating last name. So, naka-autofill na siya. Then, i-fill upan na lang natin ang ating mga ibang hinihingi ni GCash. So, dito naman tayo sa salutation, Miss. Then, sa nationality, Filipino. Civil status, single but ready to mingle. Then, contact number, meron na. Birth date, meron na rin. Place of birth, Philippines. Province, since taga Pangasinan ako, lalagay ko dito ay Pangasinan. Then, city, lalagay ko dito is Tayug. Then sa barangay or municipality, barangay or dito sa barangay or municipality, barangay C or poblasyon. Then, zip code 2445. Dapat alam niyo ang mga zip code ninyo. Then, house number and street address. So, lalagay din natin to. Then, dito naman tayo sa work details. So, employment type. Unemployed ang ilalagay ko. Then, unemployed ulit. Then, nature of work. Syempre, unemployed ulit. Then, source of fund. Taray, kahit walang trabaho, dapat may cash on hand. So, click lang natin ang next. Then, expected monthly transaction. Pipiliin ko dito ay below 50,000. Then, main purpose of opening account. Click lang natin. Then, lagay natin is savings. So, kahit wala tayong trabaho, kailangan pa rin natin ng savings. So, all. Then, so sabi dito, are you a politically exposed person or a relative or close associate of a politically exposed person? So, i-click mo lang ang yes kung ikaw ay relative sa mga political or click mo lang ang no kung hindi. So, i-click ko dito ay no. Then, to establish the beneficial ownership, are you the actual owner of the account? So, i-click mo dito ay yes kasi owner ka ng account na ito. Then, click lang natin ang next. So, pag makikita nyo dito sa baba, ay may nakalagay, please check your information for errors. It means may hindi pa tayo na fill upan na mga hinihingi ni GCash. So, dito, ang hindi ko na fill upan ay ang employer or business. So, since unemployed ako, ang ilalagay ko dito is none. Then, click na natin ang next. So, dito, i-review na natin ang mga information natin na ibinigay kay GCash. So, i-review lang natin ng maigi. So, dito sa other information sa baba, may nakalagay na I accept the terms and conditions. Then, i-click lang natin ito ng check. So, before natin i-confirm ito, sa mga gusto mag-avail ng Tara G t-shirt, ay mag-comment lang or click mo lang ang link na nasa ibaba. So, click lang natin ang confirm. Mag-antay lang tayo ng 7 days para ma-verify ang ating GCash account. Pero minsan, oras at ilang araw lang ay na-verify na ang ating GCash account. So, kailangan muna natin ma-fully verified para maka-cash out tayo at magamit natin ang ibang featured ni GCash. Para naman sa mga nag-verify na at umabot na ng ilang linggo ay hindi pa na-verify, sa aking next video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-submit ng concern by submitting a ticket kay GCash. So, panoorin nyo lang ang aming next video.